Sa paanan ng isang masukal at misteryosong kabundukan sa Hilagang Panay, matatagpuan ang isang liblib na baryo na tinatawag na San Isidro del Monte. Isang tahimik na lugar ito kung saan ang hangin ay laging may dalang halimuyak ng sariwang damo, palay at usok ng kahoy na panggatong. Sa araw, payapa ang baryo. Ngunit sa gabi, nag-iiba ang mukha nito. Kapag sumapit ang dilim, tila may mga matang nagmamasid mula sa kagubatan. May mga yabag na hindi nakikita. May mga ungol na hindi maipaliwanag. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang dambuhalang punong balete. Matanda, makapalang ugat, at tila may sariling buhay. Doon nagsimula ang lahat. Ang magsasakang si Elias. Sa isang maliit na kubo malapit sa palayan, nakatira ang isang binatang magsasaka na nagngangalang Elias. 28 taong gulang siya. Matangkad, moreno, payat ngunit matipuno. May mga kamay na puno ng kalyo dahil sa walang humpay na pagtatanim, pag-aararo at pag-aani. Isa siyang ulila. Namatay ang kanyang mga magulang noong siya'y 15 taong gulang pa lamang dahil sa salot na kumalat noon sa baryo. Simula noon, mag-isa na niyang itinaguyod ang sarili. Wala siyang malaking lupa, wala siyang puhunan, wala siyang koneksyon sa mayayaman. Ang mayroon lamang siya ay sipag, tiyaga, at pananalig sa may kapal, at isang kakaibang kaibigan, ang alagang kapre. Sa likod ng kanyang kubo, mga 50 hakbang mula sa bukid, tumatayo ang isa pang punong balete. Hindi kasing laki ng nasa gitna ng gubat. Ngunit sapat na para takutin ang sinumang mapapadpad doon sa gabi. Sa punong iyon nakatira ang isang nilalang na kinatatakutan ng marami. Isang kapre. Ang pangalan nito, Kamatayan. Ngunit para kay Elias, isa lamang itong katam. Iyon ang tawag niya rito, ang unang pagkikita. 12 taon na ang nakalilipas. 16 na taong gulang pa lamang si Elias noon. Isang gabi, pauwi siya mula sa bukid nang biglang bumuhos ang ulan. Napilitan siyang sumilong sa ilalim ng balete. Doon niya narinig ang malalim na boses. "Bakit ka nanginginig, bata?" Napatigil si Elias. Nanlaki ang kanyang mata. Napatingin siya sa itaas. At doon niya nakita ang isang dambuhalang nilalang. Mahaba ang balbas. Pula ang mga mata. Hawak ang malaking tabako. Nakatungtong sa sanga ng puno. Isang kapre. Sa halip na tumakbo, napaupo si Elias sa putikan. Natatakot po ako, pero wala na po akong matatakbuhan. Tumawa ang kapre. Isang malalim, gumugulong na halakhak. Matapang ka, karamihan ay tumatakbo agad. Mula noon, nagsimula ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. Pinrotektahan ni Katam si Elias. Tinuruan siyang umiwas sa masasamang espiritu. Binigyan ng babala sa paparating na sakuna. At tinulungan sa tahimik na paraan. Isang mapayapang umaga. Ngayon, makalipas ang maraming taon. Maagang gumising si Elias. "Salamat po, Ama." Bulong niya habang nakatingin sa langit. Lumabas siya ng kubo. Humigop ng malamig na hangin. At nagsimulang mag-araro. "Magandang umaga, Katam." Bulong niya sa puno. Biglang umihip ang hangin. Umuga ang mga dahon. "At ikaw din, Elias," sagot ng tinig mula sa itaas. Napangiti ang binata. Ang inggitirong magsasaka, si Berto. Sa kabilang dulo ng baryo, may isang lalaking laging nakasimangot. Ang pangalan niya, Berto. Kasing edad ni Elias. Ngunit kabaligtaran sa ugali. Tamad. Mapanira, mapag-inggit, may maliit siyang lupa, ngunit palaging lugi. Samantalang si Elias,
Kahit maliit ang sakahan ay palaging may ani. Hindi makatarungan, sigaw ni Berto minsan sa sarili. Ako ang mas matagal dito. Ako ang mas matanda. Bakit siya ang pinagpapala? Hindi niya alam ang lihim ni Elias. At kung malaman man niya, magiging simula iyon ng kapahamakan. Ang mayamang sakim, Don Marcelo, sa itaas ng baryo, sa isang malaking bahay na bato, nakatira ang pinakamayamang tao sa lugar. Don Marcelo Alvarado. May-ari ng malalawak na lupa, gilingan ng palay, tindahan, paupahang truck, at halos lahat ng negosyo sa baryo. Ngunit kulang pa rin. Gusto niya ang lahat. Lalo na ang lupang kinatatayuan ng balete. Ayon sa isang matandang mangkukulam, may yamang nakabaon sa ilalim ng punong iyon. At si Don Marcelo ay handang pumatay para makuha iyon. Isang masamang pangitain. Isang gabi, habang tutulog si Elias, napanaginipan niya ang nasusunog na bukid, nadurog na kubo, dugo ang kamay, at isang sigaw. Tumakbo ka, Elias. Nagising siyang pawisan. Humihingal. Lumabas siya. Lumapit sa balete. Katam, masama ang panaginip ko. Tahimik muna. Pagkatapos, may paparating na unos. Sagot ng kapre. Hindi ulan, hindi hangin, kundi kasakiman ng tao. Simula ng kaguluhan. Kinabukasan, dumating si Berto sa bukid ni Elias. May dalang papel. May kasamang 2 tauhan ni Don Marcelo. Elias, malamig na sabi ni Berto. Sa ngalan ni Don Marcelo, binibili namin ang lupa mo. Napatigil ang binata. Hindi po ito ibinebenta. Ngumisi si Berto. Pag-isipan mo. Dahil kung hindi, may paraan kami. Sa malayo, umihip ang hangin. Umuga ang balete. At sa dilim ng mga dahon, kumikislap ang pulang mata ni Katam. Madilim pa ang langit nang magising si Elias kinabukasan. Wala pang uwak ng manok. Wala pang ingay ng baryo. Ngunit kising na ang kanyang diwa. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang sinabi ni Berto kahapon. Kung hindi, may paraan kami. Parang tinik na nakabaon sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. Babalaan ni Katam. Tahimik siyang lumabas ng kubo. Bitbit ang kanyang lumang itak. Lumapit siya sa punong balete. Katam, mahinang tawag niya. Unti-unting umuga ang mga dahon. Bumaba ang makapal na usok ng tabako. Lumabas ang isang dambuhalang anino. Ano ang bumabagabag sa iyo, bata? Tanong ng kapre. May masamang balak po sila. Si Berto at si Don Marcelo. Humigop ng tabako ang kapre. Matagal ko nang naaamoy ang kasakiman ng taong iyon. Hindi sila titigil. Susubukin ka muna. Kung hindi ka bumigay, doon magsisimula ang bangungot. Napalunok si Elias. Paano po kung hindi ko kayanin? Ngumiti ang kapre. Hindi ka nag-iisa. Nasirang palayan. Pagdating ng sikat ng araw, nagsimula nang magtrabaho si Elias. Ngunit ilang hakbang pa lang siya sa bukid. Napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mata. Wasak ang kalahati ng kanyang palayan. Nakalugmok ang mga palay. May bakas ng yabag. May putik na may halong dugo ng manok. May mga tuyong dahon na tila sinadyang ikalat. Diyos ko. Lumuhod siya. Hinawakan ng lupa. Sinadya ito. Walang duda. May nanira. Panunumbat ng baryo. Hindi nagtagal. Dumating ang mga kapitbahay. Elias, anong nangyari?
Baka tinamaan ng peste? Baka may baboy ramo? Umiling siya. Hindi po. May gumawa nito. Ngunit walang naniwala. Si Berto, na nasa gilid lamang, ay nakangiti. Baka malas ka lang, sabi niya. Hindi lahat pinapalad. Napatingin si Elias sa kanya. At doon niya nakita isang pamilyar na putik sa tsinelas ni Berto. Pareho sa bakas sa palayan. Ang lihim na usapan. Sa gabi, tahimik ang baryo. Ngunit sa bahay ni Don Marcelo, may nagaganap na pagpupulong. Nandoon si Berto. Nandoon ang 2 tauhan at ang mayamang sakim. Hindi pa bumibigay? Tanong ni Don Marcelo. Hindi po, Don. Sagot ni Berto. Ngumisi ang matanda. Dagdagan natin. Takutin. Ubusin. Pag nagutom na, lalapit din yan. Unang pag-atake sa gabi. Hating gabi. Mahimbing na natutulog si Elias. Nang biglang, Kirk! May nabaling kahoy. May gumapang sa bubong. Napamulat siya. Kinuha ang itak. Lumabas. At doon niya nakita 3 lalaki. May dalang sulo. May hawak na itak. Palibot sa kanyang kubo. Sige, sunugin na. Bulong ng isa. Nanigas si Elias. Galit ng kapre. Biglang umugong ang hangin. Nanginig ang lupa. Sumigaw ang mga puno. Isang dambuhalang anino ang bumagsak mula sa balete. Boom! Isang malakas na tunog. Tumilapon ang isa. Napaupo ang 2. Lumabas si Katam. Nagliliyab ang pulang mata. Umalis kayo. Habang may hininga pa kayo, nagsisigawan ang mga lalaki. Kapre! May kapre! Tumakbo sila sa dilim. Nanginginig. Pag-amin ng isa. Ngunit ang isa, nadapa. Nabalian. Hindi makalakad. Lumapit si Elias. Kaninong utos ito? Umiiyak ang lalaki. Kay Don Marcelo. Si Berto po ang nag-ayos. Nanlumo si Elias. Totoo pala. Babala ng kapre. Pag-alis ng mga lalaki, lumapit si Katam. Simula pa lang ito. Ngayon, alam na nilang may tagapagtanggol ka. Mas magiging tuso sila. Napatitig si Elias sa apoy na halos sumunog sa kanyang tahanan. Hindi po ako susuko. Hindi ko ibebenta ang lupa. Tumango ang kapre. Kung ganoon, maghanda ka. Dahil ang digmaan ay nagsimula na. Hindi na muling nakatulog si Elias matapos ang insidente. Buong magdamag siyang nakaupo sa may pintuan ng kubo. Mahigpit ang hawak sa itak. Matay nakatuon sa dilim. At taingay handang makarinig ng kahit anong kaluskos. Sa likod niya, tahimik na nakaupo si Katam sa sanga ng balete. Nagmamasid. Nagbabantay. Isang umagang may masamang kutob. Pagsikat ng araw, unti-unting nagising ang baryo. Umakyat ang usok mula sa mga kalan. Umiingay ang mga manok. Nagtatawanan ng mga bata. Ngunit kay Elias, parang may mabigat na ulap sa dibdib. Katam, bulong niya. Pakiramdam ko po, may mas masama pang darating. Humigop ang kapre. Hindi pakiramdam. Katotohanan. Bigla ang pagdalaw ni Don Marcelo. Bandang 9:00 ng umaga. May dumating na karwahe sa bukid ni Elias. May sakay na 4 na lalaki. At sa gitna, si Don Marcelo. Nakasuot ng puting barong. May hawak na baston. Ngumiting plastik.
Magandang umaga, Elias, bati niya. Napadaan lang ako. Nanlamig ang binata. Magandang umaga po, Don. Pasensya na po, wala akong maiaalok. Umiling ang matanda. Hindi ako pumunta para kumain. Pumunta ako para tumulong. Ang alok na ginto. Inilabas ng isa sa tauhan ng isang kahon. Binuksan. Puno ng pera. Makapal. Bago. 1,000,000, sabi ni Don Marcelo. Sa lupang yan, napasinghap ang mga kapitbahay na nakikiusyoso. 1,000,000. Kayang bilhin ng 10 bukid. Kayang bumili ng bahay, negosyo, buhay. Ngunit umiling si Elias. Hindi po. Nawala ang ngiti ng matanda. Isipin mo muna. Bukas, babalik ako. Panlilin lang ni Berto. Pagkaalis ni Don Marcelo, lumapit si Berto. Kunwaring nag-aalala. Elias, kaibigan. Sayang yan. Bakit ka tatanggi? Pwede ka nang yumaman. Napatingin si Elias. Simula kailan ka naging kaibigan? Natawa si Berto. Simula ngayon. Ngunit sa mata niya, may lason. Ang itim na ritual. Sa gabing iyon, sa isang abandonadong kamalig, may nagtipon. Si Don Marcelo, si Berto, isang matandang babae, payat, putla, may baluktot na likod. Si Aling Sela, kilalang manggagaway. Sigurado ka ba? Tanong ng babae. May kapre ang bata. Kumunot ang noo ni Don Marcelo. Kayang-kaya mo yan. Ngumisi ang mangkukulam. May kapalit, dugo, at kaluluwa. Tumango ang matanda. Basta makuha ko ang lupa. Ang sumpa sa bukid. Hating gabi, dinala ni Aling Sela ang isang manikang dayami. May buhok ni Elias. May patak ng dugo. Binulong ang sumpa. Tinuhog ng karayom. Ibinabad sa itim na langis. At inilibing sa gilid ng palayan. Matutuyo ang ani. Magkakasakit ang may-ari. Susuko siya. Pagbagsak ni Elias. Makalipas ang 3 araw, nagkasakit si Elias. Nilagnat. Nanghina. Nahilo. Nagsuka ng itim na likido. Natuyo ang mga palay. Namatay ang manok. Nabaliw ang aso ng kapitbahay. Parang may masamang anino, pulong ng mga tao. Pagdiskubre ni Katam, isang gabi, habang himbing si Elias, bumaba si Katam. Inamoy ang lupa, hinukay, at nakita ang manika, ang sumpa. Umungol ang kapre. Lumabis na sila. Dinurog niya ang manika. Sinunog. Iwinisik ang abo sa ilog. Pagbangon ng magsasaka. Kinabukasan, gumising si Elias. Wala nang lagnat. May lakas. May liwanag sa mata. Katam, gumaan po pakiramdam ko. Tinanggal ko ang sumpa. Sagot ng kapre. Pero, mas lalo ka na nilang kamumuhian. Tumayo si Elias. Mahigpit ang kamao. Hindi na po ako tatakbo. Lalaban na ako. Umiti ang kapre. Yan ang hinihintay ko. Babala ng matanda. Sa hapon, may lumapit na matandang ermitanyo. Elias, bulong nito. May nakabaon sa lupa mo. Hindi lang ginto, kundi sumpa ng ninuno. Kapag nakuha nila, malulunod sa dugo ang baryo. Nanlaki ang mata ni Elias. Ano po ang ibig sabihin? Ngunit umalis na ang matanda. Parang usok. Tahimik ang gabi sa San Isidro del Monte.
Ngunit sa loob ng kubo ni Elias, parang may naglalagablab na apoy sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naaalala ang sinabi ng matandang ermitanyo, "May nakabaon sa lupa mo, hindi lang ginto, kundi sumpa ng ninuno." Hindi siya mapakali, hindi siya makatulog. Paghingi ng tulong kay Katam, lumabas siya ng kubo. Tinungo ang punong balete. "Katam," tawag niya. Tahimik. Hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-ubo ng kapre. "Alam ko na ang bumabagabag sa iyo," sabi nito. "Matagal ko nang alam ang lihim ng lupang yan." Nanlaki ang mata ni Elias. "Bakit hindi mo po sinabi noon?" "Dahil hindi ka pa handa." Ang sinaunang alamat. Umupo si Katam sa makapal na ugat ng balete. Parang isang matandang guro. 100 taon na ang nakalipas. May isang pamilyang sakim. Pumatay sila ng mga katutubo. Inilibing ang mga bangkay dito at inangkin ang lupa. Ang hangin ay biglang lumamig. Bago mamatay ang mga biktima, isinumpa nila ang lupa. Sinabing ang yaman nito'y magiging dugo at luha, ang kayamanang nakabaon. Pero bakit gusto ito ni Don Marcelo? Tanong ni Elias. Humigop ng tabako ang kapre. Dahil may nakabaon dito. Isang lumang kaban. Puno ng ginto at alahas. Ninakaw ng mga praile at Guardia Civil noon. Inilihim. At hindi na muling nakuha. Napatakip sa bibig si Elias. Kaya pala, dugo kapalit ng yaman. Ngumiti ng malungkot si Katam. Ang kaban ay binabantayan ng mga kaluluwa. Hindi ito basta kinukuha. Kailangan ng alay. Dugo ng may-ari ng lupa. Nanginig si Elias. Ibig sabihin, ako po ang kailangan nilang patayin? Tumango ang kapre. O pilitin kang sumuko. Ang tala ng ninuno. May inabot si Katam. Isang lumang kahon mula sa ugat ng balete. Iniwan ito ng lolo mo. Nanlaki ang mata ni Elias. Lolo ko? Oo. Isa siya sa mga tagapagbantay. Binuksan ang kahon. May laman na. Lumang aklat. Krus na kahoy. Talisman na may ukit. Sa aklat, nakasulat, ang lupang ito ay hindi dapat mapa sa kamay ng sakim. Ang tagapagmana ang magiging huling bantay. Tumulo ang luha ni Elias. Hindi ko po alam. Ngayon, alam mo na. Paniniktik ni Berto. Hindi alam ni Elias. May matang nakamasid. Si Berto. Nakatago sa damuhan. Narinig ang lahat. Ginto. Bulong niya. Kaban. Nakabaon. Nagliwanag ang kanyang mata sa kasakiman. Pagbubunyag kay Don Marcelo. Kinabukasan, tumakbo si Berto sa mansyon. Don, may kayamanan sa lupa ni Elias. Kaban ng ginto. Napangiti si Don Marcelo. Ano pa ang hinihintay natin? Ilunsad na ang huling plano. Babala ng kalikasan. Sa araw na iyon, biglang nagbitak ang lupa. Nalaglag ang mga bunga. Tumahol ang aso sa kawalan. Umiyak ang sanggol sa baryo. Parang may paparating na masama. Hindi maganda to. Bulong ng matatanda. Panata ni Elias. Sa dapit hapon, lumuhod si Elias sa bukid. Panginoon, kung ito ang tungkulin ko, tatangapin ko. Tumayo siya. Humigpit ang kamao. Hinding-hindi ko hahayaang manalo ang kasakiman. Sa malayo, ngumiti si Katam. At hindi kita iiwan. Mabigat ang hangin sa San Isidro del Monte. Parang may nakabitin na unos sa kalangitan. Hindi umuulan. Hindi rin maaraw. Ngunit ramdam ng lahat.
may paparating na kapahamakan. Masamang panaginip. Sa gabing iyon, nanaginip si Elias. Nasa gitna siya ng bukid. Nakatali. Napapalibutan ng apoy. Sa harap niya, si Don Marcelo. May hawak na itak. May ngiting demonyo. Para sa kayamanan, bulong nito. Pagbagsak ng itak, nagising si Elias. Pawisan. Humihingal. Katam, bulong niya. Agad umuga ang balete. Panaginip yan na may babala. Malapit na. Ang paanyaya sa pistahan. Kinabukasan. May ipinaskil sa baryo. Pistahan sa San Isidro. Handog ni Don Marcelo. May pagkain. May sayawan. May palaro. Libre lahat. Nagsaya ang mga tao. Ngunit si Elias, kinabahan. Bakit bigla? Tanong niya. Ngumiti si Katam. Bitag. Ang lihim na seremonya. Sa likod ng entablado. May ginagawang altar. May kandila. May dugo ng manok. May ukit sa lupa. Si Aling Sela ang namumuno. Sa gabing ito, magbubukas ang lupa. Kapag nandoon ang tagapagmana, pilit na pag-anyaya, lumapit si Berto kay Elias. Kaibigan, punta ka sa pista. Libre lahat. Umiling si Elias. Ayaw ko. Biglang humigpit ang hawak ni Berto sa braso niya. Sumama ka. Nanlamig si Elias. Ngumiti si Berto. Ngunit walang saya sa mata. Babala ng kapre. Kapag tumuntong ka roon sa altar, hindi ka na makakaalis. Dadaloy ang dugo mo, sabi ni Katam. Kailangan mong magkunwari. Napatitig si Elias. Magkunwari? Oo. Papasok ka sa bitag. Pero handa tayo. Ang simula ng pista. Pagsapit ng gabi. Nagliwanag ang baryo. May banderitas. May ilaw. May tugtog. Masaya ang mga tao. Hindi nila alam. May demonyong nakatago sa likod ng saya. Dumating si Elias. Tahimik. Simple ang suot. Sa anino. Nandoon si Katam. Hindi nakikita ng iba. Ang pag-activate ng ritual. Bandang 10:00. Pinatigil ang musika. Umakyat si Don Marcelo sa entablado. Mga kababayan, ngayong gabi, may sorpresa ako. Kumindat kay Aling Sela. Biglang, namatay ang ilaw. Uminit ang hangin. Umikot ang hangin sa lupa. Nagliyab ang mga kandila. Nagsimulang umukit ang mga simbolo. Pagkakahuli kay Elias. May humawak kay Elias. 4 na lalaki. Hinila siya. Dinala sa likod. Bitawan niyo ako. Sigaw niya. Walang nakarinig. Nilamon ng musika. Sa gitna ng altar. Itinali siya. Inihiga. Tumulo ang dugo sa kanyang kamay. Lumapit si Aling Sela. Tagapagmana, panahon mo na. Itaas ang itak. Galit ni Katam. Biglang, sumabog ang hangin. Nabasag ang mga ilaw. Nayanig ang lupa. Lumabas si Katam sa anyo ng apoy at usok. Sapat na. Umalingaw-ngaw ang boses. Nagsisigawan ang mga tao. Kapre. Demonyo. Unang laban. Sumugod ang mga tauhan. Ngunit, tinangay sila ng hangin. Tinapon sa entablado. Bumagsak si Don Marcelo. Hindi pa tapos to. Sigaw niya. Hinila si Berto. Tumakas. Pagkaligtas ni Elias.
Kinalas ni Katam ang tali. Buhay ka pa. Hingal na hingal si Elias. Salamat po. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng lupa, may gumalaw. Parang may nagising. Isang matandang galit. Isang sumpa. Pagkatapos ng kaguluhan sa pista, walang nakaidlip sa San Isidro del Monte. Ang dating masayang baryo ay napalitan ng takot at bulong-bulungan. May kapre raw. May ritual. May gustong pumatay. Parang apoy na kumalat ang tsismis. Ngunit ang totoo, mas malala pa ang realidad. Ang pagyanig ng lupa, bandang hating gabi. Biglang umugong, nayanig ang buong baryo. Nagbitak ang mga pader, nalaglag ang bubong. Nagtilian ang mga bata. Lindol! Sigaw ng iba. Ngunit umiling ang matatanda. Hindi to lindol. May nagising. Paglitaw ng itim na usok mula sa bukid ni Elias, umakyat ang makapal na usok. Itim, mabaho, parang nasusunog na bangkay. Doon galing, sigaw ng mga tao. Tumakbo sila palayo. Babala ni Katam. Nakatayo si Elias sa harap ng balete. Nakapamewang si Katam. Sabi ko na sayo. Nagalaw nila ang sumpa. Ngayon, hindi na lang ikaw ang target. Lahat na. Nanlamig si Elias. Paano po namin sila maililigtas? Kung handa kang magsakripisyo, ang sinaunang diwata ng lupa, sa gitna ng usok, may unti-unting lumitaw, isang figura, matangkad, payat, balot ng lupa at ugat, may mga matang parang hukay. May boses na parang dumadagundong. Aking lupa binalewala, dinunggisan. Ito ang espiritu ng sumpa. Sila kandula ng lupa, ang bantay ng libingang kayamanan. Pagkawasak ng ani, saan man siya dumaan, natutuyo ang palay, nabubulok ang prutas, namatay ang hayop, nalalanta ang puno. Maawa ka, iyak ng mga tao, ngunit bingi ang espiritu. Kasalanan ni Don Marcelo. Sa kanyang mansyon, lumuhod si Don Marcelo, nanginginig. Hindi ko alam. Patawad, ngunit huli na. Umakyat ang usok sa kanyang bakuran. Nabiyak ang sahig. Nangalahati ang pader. Tumakbo siya palabas. Panawagan ng matandang ermitanyo. Muling lumitaw ang matandang ermitanyo sa gitna ng baryo. Makinig kayo. May isang paraan. Ang tagapagmana lamang ang makapapawi sa sumpa. Lahat ay napatingin kay Elias. Pagsubok ng loob, nanlamig ang katawan ni Elias. Ako? Tumango ang matanda. Kailangan mong bumaba sa ilalim ng lupa, harapin ang kaluluwa, at ialay ang katotohanan ng puso mo. Napayuko siya. Paano kung mamatay ako? Lumapit si Katam. Lalakad ako sa tabi mo. Pagbukas ng lupa, sa gitna ng bukid, biglang bumuka ang lupa, parang bunganga ng halimaw. Lumabas ang malamig na hangin. Panahon na, sabi ng ermitanyo. Panata ng magsasaka. Humawak si Elias sa kanyang krus. Tiningnan ang baryo, ang mga tao, ang kanyang tahanan. Para sa inyo, para sa lupa, para sa tama. Tumalon siya pababa, kasama si Katam sa anyong usok. Sa ilalim ng daigdig, sa dilim, may maririnig na bulong, sigaw, panaghoy, at isang tinig. Patunayan mo na hindi katulad nila. Mula sa pagbagsak ni Elias sa bunganga ng lupa,
Parang nawala ang oras. Walang itaas. Walang ibaba. Walang liwanag. Tanging malamig na hangin at bulong ng mga kaluluwa. Bumalik ka. Hindi ka karapat-dapat. Matatakot ka. Sa mundo ng mga alaala, unti-unting luminaw ang paligid. Nakita ni Elias ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng palayan. Ngunit bata pa siya. 16 na taong gulang. Nasa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang. Umiiyak. Nag-iisa na lang ako. Lumapit si Katam. Ito ang takot mo. Ang maiwan. Unang pagsubok, kalungkutan. Biglang naglaho ang tanawin. Napunta siya sa isang madilim na kubo. May sugatang bata sa sahig. Siya yon. Walang tumutulong. Walang nagmamalasakit. Isang tinig ang umaling aungaw. Piliin mo. Sumuko. O magpatuloy. Niyakap ni Elias ang sarili. Hindi ako susuko. Tumayo siya. At naglaho ang anino. Ikalawang pagsubok. Tukso ng kayamanan. Biglang lumiwanag. Nasa harap niya ang isang kaban. Puno ng ginto. Hiyas. Salapi. Naroon si Don Marcelo. Nasa iyo na ang lahat. Tukso nito. Kunin mo. Naramdaman ni Elias ang panghihina. Ngunit naalala niya ang kanyang lupang sinasaka. Ang pawis. Ang hirap. Hindi ko kailangan yan. Tinalikuran niya ang kaban. Naglaho ito. Ikatlong pagsubok. Galit at paghihiganti. Sumunod. Nakita niya si Berto. Nakaluhod. Duguan. Humihingi ng tawad. Ngunit may itak sa kanyang paanan. Gumanti ka. Bulong ng tinig. Karapatan mo. Nanginginig ang kamay ni Elias. Naalala niya ang paninira. Ang tangkang pagpatay. Ngunit ibinaba niya ang itak. Hindi ako mamamatay sa galit. Lumiwanag ang paligid. Huling pagsubok. Sarili. Sa huli, nakaharap niya ang sarili. Isang Elias na may madilim na mata. May ngiting sakim. Kung ako ang maghari, walang aapi sa'yo. Walang magmamalaki. Naupo si Elias. Tao ako. May kahinaan. Pero hindi ako alipin ng kasakiman. Yumuko ang anino. At naglaho. Pagharap kay lakandula ng lupa. Mula sa liwanag, lumabas ang espiritu. Si lakandula ng lupa. Mas malinaw na ngayon. Hindi na galit, kundi malungkot. Pinatunayan mo na ikaw ay karapat-dapat. Lumuhod si Elias. Hindi ko po hinahangad ang yaman. Gusto ko lang pong mamuhay ng payapa. Handog ng espiritu. Hinabot ng espiritu ang isang bato. May ukit na simbolo. Ang binhi ng lupang banal. Kapag itinanim, magbabalik ang sigla ng baryo. Ngunit, kapag ginamit sa kasakiman, masusumpa ka. Tinanggap ni Elias. Pangako po, pagbabalik sa itaas. Biglang, umakyat ang liwanag. Hinila siya pa itaas. Kasama si Katam. Narinig niya ang sigaw ng mga tao. Atayan! Buhay siya. Bagong pag-asa. Nakita niya ang baryo. Wasak. Ngunit may pag-asa. Niyakap siya ng mga kapitbahay. Salamat, Elias. Ngumiti si Katam. Hindi pa tapos. May 2 taong hindi pa sumusuko. Sa malayo, nagtatagpo sina Don Marcelo at Berto. May hawak na baril. May galit. May balak. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang takot sa San Isidro del Monte. May panibagong panganib na nagbabadya.
sa isang abandonadong bodega sa gilid ng baryo. Nagtago sina Don Marcelo at Berto. Parehong sugatan, parehong puno ng galit, plano ng paghihiganti. Hinampas ni Don Marcelo ang mesa. "Hindi ako matatalo sa isang hamak na magsasaka," sigaw niya. "Kung hindi ko makuha ang yaman, siya ang mawawala." Kinuha ni Berto ang baril. "Sa bundok natin siya aabangan." Walang makakakita. Tumango ang matanda. Ngayong gabi, babalaan ni Katam. Sa ilalim ng balete, naramdaman ni Katam ang masamang balak. Kumakaway ang kamatayan, sabi niya kay Elias. May darating. Hindi na ritual. Bala. Nanlamig si Elias. "Baril po." "Oh, handa ka ba?" Humigpit ang hawak niya sa itak. "Kung para sa baryo, kakayanin ko ang paglalakbay sa bundok." Kinagabihan, may nagsabi kay Elias na hinihintay ka raw ni Don Marcelo sa lumang minahan. Bitag iyon. Ngunit alam niya. "At doon ko sila haharapin," sabi niya. Sumama si Katam sa anyong usok. Tahimik silang umakyat. Sa lumang minahan. Madilim. Malamig. May tunog ng patak ng tubig. "Lumabas ka, Elias!" sigaw ni Berto. May tutok na baril. Lumabas si Elias. "Tapusin na natin to," sabi niya. Putukan. Pang! Bumaril si Berto. Sumalpok sa bato. Bang! Muling nagpaputok. Ngunit, biglang umihip ang malakas na hangin. Inilihis ni Katam ang bala. "Anong nangyayari?" sigaw ni Berto. Pagharap kay Don Marcelo, lumabas si Don Marcelo. May hawak na kutsilyo. "Kasalanan mo to." Sumugod siya. Ngunit nadapa. Nabitawan ang sandata. Paglalaban ng lakas at loob. Nagharap sina Elias at Berto. Magkaharap. Hingalin. "Bakit mo ko kinamuhian?" tanong ni Elias. Napaluha si Berto. "Dahil ikaw ang lahat ng gusto kong maging masipag, minamahal, pinagpala." Tumahimik si Elias. "Inggit ang sumira sa'yo." Huling putok. Sa likod, dahan-dahang bumangon si Don Marcelo. Kinuha ang baril. Itinutok kay Elias. "Paalam." Pang! Ngunit, sumalag si Katam. Tinamaan ang kanyang balikat. Umungol ang kapre. "Katam!" sigaw ni Elias. Pagbagsak ng kasakiman, nakita ni Berto ang sugatang kapre. Nayanig ang konsensya. Ibinaba ang baril. Tama na. Lumuhod siya. Ngunit si Don Marcelo, tumakbo, nadulas, nahulog sa bangin. Isang sigaw, isang kalabog, at katahimikan. Sakripisyo ng kaibigan. Nang hina si Katam, umupo sa bato. "Nagawa ko na ang tungkulin ko," sabi niya. "Huwag po," pakiusap ni Elias. Ngumiti ang kapre. "Hindi ako mawawala. Magiging bahagi ako ng lupa." Unti-unti siyang naging usok at naglaho sa hangin. Pag-iyak ng magsasaka, lumuhod si Elias. Luhay pumatak sa lupa. "Salamat po, kaibigan." Sa hangin, parang may bumulong. "Bantayan mo ang baryo." Makalipas ang madugong gabi sa lumang minahan, nagising ang San Isidro del Monte sa katahimikan. Wala nang lindol, wala nang itim na usok, wala nang sigawan. Parang napagod na ang kasamaan at tuluyang umatras. Pagbalik ni Elias sa baryo, madaling araw. Bumaba si Elias mula sa bundok. Mag-isa. Wala na si Katam sa kanyang tabi.
Tanging malamig na hangin na lang ang kasama niya. Pagdating sa baryo, nagsilabasan ang mga tao. Buhay siya. Si Elias. Salamat sa Diyos. Niyakap siya ng matatanda. Kinamayan ng kabataan. Iniyakan ng mga ina. Pag-aresto kay Berto. Kinabukasan, dumating ang mga pulis mula sa bayan. Ipinagbigay alam ng mga saksi ang nangyari. Si Berto ay nadakip. Hindi na siya tumakas. Hindi na lumaban. Tahimik siyang sumuko. Bago siya isinakay sa jeep, tumingin siya kay Elias. Patawad. Tumango si Elias. Matuto ka. Pagluluksa kay Katam. Sa ilalim ng balete, nagsindi si Elias ng kandila. Naglagay ng tabako. Paborito ni Katam. Salamat po. Hindi ko kayo makakalimutan. Biglang umihip ang hangin. Umuga ang dahon. Parang yakap. Pagtatanim ng binhi. Naalala ni Elias ang ibinigay nila Kandula. Ang binhi ng lupang banal. Maingat niya itong itinanim sa gitna ng bukid. Tumuhod siya. Para sa lahat. Hindi para sa akin. Himala sa lupa. Pagkaraan ng ilang araw, biglang tumubo ang halaman. Mas luntian. Mas matibay. Mas mabunga. Bumalik ang sigla ng lupa. Umagos muli ang buhay. Nagsaya ang baryo. Himala! Pinagpala tayo. Bagong tiwala. Pinili si Elias bilang pinuno ng samahan ng mga magsasaka. Hindi siya yumaman. Hindi siya naghari. Ngunit, naging sandigan siya. Pantay-pantay tayo, sabi niya. Walang inaapi. Pag-alis ng matandang ermitanyo. Isang umaga. Muling nagpakita ang ermitanyo. Natapos mo ang tungkulin mo. Ngayon, mabuhay ka na. Salamat po sa gabay, sabi ni Elias. Ngumiti ang matanda at naglaho sa hamog. Bagong pag-ibig. Sa gitna ng kapayapaan, may dumating na dalagang guro. Si Lina. Mabait, masipag, mapagmahal. Unti-unting naging malapit kay Elias. Sa ngiti niya, may bagong pag-asa. Pulungan ng hangin, tuwing gabi. Kapag tahimik, naririnig ni Elias ang, "Bantayan mo. Magpatuloy ka." Boses ni Katam. Hindi pa rin siya nag-iisa. Lumipas ang maraming taon. Nagbago ang San Isidro del Monte. Mula sa baryong puno ng takot, naging baryong puno ng pag-asa. At sa gitna ng pagbabagong iyon, nakatayo ang isang pangalan, Elias. Ang magsasakang naging haligi. Hindi kailanman iniwan ni Elias ang lupa. Kahit inalok siya ng posisyon sa bayan, kahit inalok ng negosyo, kahit inalok ng kayamanan, palagi niyang sinasabi, "Dito ako nabuo. Dito rin ako mamamatay." Naging huwaran siya. Sa sipag, sa kabutihan, sa katapatan, pamilya at pag-ibig. Pinakasalan niya si Lina. Isang payak na kasal. Sa ilalim ng balete, may kandila, may dasal, may luha ng tuwa. Nagkaroon sila ng 2 anak, si Mateo at Maria. Tinuruan niya ang mga ito ng paggalang sa lupa, pagmamahal sa kapwa, pagkatakot sa Diyos. Ang balete bilang bantayog. Ang punong balete, hindi na kinatatakutan. Ginawa itong sagradong lugar. May maliit na kapilya. May palatandaan. Dito nanirahan ang tagapagtanggol ng baryo. Tuwing dadaan si Elias, hinahaplos niya ang puno. Salamat, Katam. Pagbabalik ng masama. Isang araw, may dumating na negosyante.
Gustong bilhin ang lupa. Gumamit ng pananakot. Ngunit nagkaisa ang baryo. Pinamunuan ni Elias. Hindi na kami matatakot. Umalis ang negosyante. Talunan. Ang huling gabi ni Elias, nang siya'y tumanda, naupo siya sa ilalim ng balete kasama ang kanyang mga anak. Mga anak, ang lupa ay hindi pag-aari. Hinihiram lang natin. Alagaan nyo. Tumango ang dalawa, pamamaalam kay Katam. Sa hating gabi, habang tahimik ang lahat, may narinig si Elias. Magaling ka, kaibigan. Boses ni Katam. Napangiti siya. Salamat po sa lahat. Isang malamig na simoy. Isang yakap. Tahimik na pagpanaw. Kinabukasan, natagpuan si Elias. Nakahiga sa ilalim ng balete. May ngiti. Payapa. Parang natutulog. Walang sakit. Walang hirap. Ang pamana. Inilibing siya sa tabi ng bukid. Hindi sa marmol. Hindi sa enggrande. Kundi sa lupa na minahal niya. Pinangalanan ng lugar. Bukirin ni Elias. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi ginto. Hindi kayamanan. Kundi puso, dangal, at malasakit. Huling mensahe. Hanggang ngayon, kapag umihip ang hangin sa San Isidro del Monte, parang may bumubulong. Alagaan mo ang lupa. Alagaan mo ang kapwa. Gaya ni Elias. At sa ilalim ng balete, may aninong nakaupo. Naninigarilyo. Nagmamasid. Nagbabantay. Magpakailanman. Wakas.